Naranasan mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi at itanong sa iyong sarili kung bakit ang taong pinagkakatiwalaan mo ng husto ay nagawang magtaksil sa iyo sa pinakamalupit na paraan? Naranasan mo na bang gumuho ang iyong mundo sa isang iglap nang mabunyag ang katotohanan at mapagtanto mong nabuhay ka sa isang kasinungalingan sa loob ng maraming taon? Ang kwento natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang nasirang pagsasama kundi tungkol sa sakit, pagkamulat, at ang paglalakbay tungo sa muling pagsilang ng isang babaeng itinulak sa kanyang hangganan. Ito ay kwento para sa sinumang nasaktan, umiyak sa katahimikan, at inakalang hindi na muling makakabangon. Manatili hanggang sa dulo ng video at kung nakita mo ang iyong sarili sa ganitong mga pasakit, huwag kalimutang mag-subscribe upang sama-sama nating ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga kwento ng paghilom at paggising. 10 minuto ang nakalipas, eksaktong 10 minuto, legal pa akong asawa ni Marco Gonzales. Hindi pa halos natutuyo ang tinta sa aming annulment papers. Ipinukpok na ng hukom ang kanyang maliit na martilyo sa mesa, idinedeklarang tapos na ang aming 7 taong pagsasama. Hindi ako umiyak? Nakakaiba. Ang dibdib ko ay walang maramdamang sakit o kirot na tulad ng inaasahan ko. Ito'y hungkag at malamig, tulad ng hangin sa loob ng korte na ito. Sinulyapan ko ang lalaking nakaupo sa tabi ko, ang lalaking dati kong tinawag na asawa, ang lalaking pinaglaanan ko ng 7 taon ng aking kabataan upang mahalin at pagsilbihan. Hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mamahaling relo sa kanyang pulso. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatapik sa mesa sa paraang naiinip. Tila para sa kanya, ang 7 taong pagsasama ay isang abalang proseso lamang na kailangang tapusin agad. Sa wakas, lumingon siya sa akin. May ngiti pa rin sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalkulasyon na hindi ko kailanman napansin sa aking pagkabulag sa pag-ibig. Tapos na rin, Bella. Akin na ang card. Bayaran ko lang ang hospital bill ni Katrina. Tapos, maghiwalay na tayo ng landas ng maayos. Ang kanyang mga salita ay parang isang matalim na patalim na nagbigay ng huling saksak sa puso kong puno na ng mga peklat. Bayaran ang hospital bill ng kanyang kabit, hindi man lang niya ito itinago. Itinuring niyang isang karapatan ang aking sakripisyo at pagpaparaya. Sige, sagot ko, sa isang boses na nakakagulat na kalmado. Tumayo ako at inayos ang aking damit, hindi na siya muling sinulyapan. Congratulations, malapit ka nang maging isang ama. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad. Malinaw na narinig ang kanyang pagtawag mula sa aking likuran. Hoy, ang card? Ibigay mo muna sa akin. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy lang sa paglakad palabas ng mabigat na kahoy na pinto ng Hall of Justice. 7 taon na ang nakalipas. Sa lugar ding ito, masaya naming hinawakan ang kamay ng isa't isa para magparehistro ng aming kasal. 7 taon makalipas, sa lugar ding ito, ako na lang mag-isa ang lumabas, mag-isa ngunit may kakaibang gaan ang pakiramdam. 7 taon, isang panahon na hindi gaanong kahabaan ngunit sapat na para sa isang babaeng tulad ko na ibuhos ang lahat ng aking puso, ang lahat ng aking talento upang magtayo ng isang imperyo para sa lalaking minamahal ko. Ako si Isabella Reyes, nagtapos bilang summa cum laude sa kursong finance na may 2 international degree. Tinalikuran ang pagkakataong magtrabaho sa Bonifacio Global City dahil lamang sa isang pangako ni Marco. Dito ka na lang sa tabi ko, Bella, sabi niya. Sama-sama nating itatayo ang sarili nating tagumpay at naniwala ako, ginamit ko ang lahat ng aking kaalaman at talino sa stock market at sa mga mapanganib na pamumuhunan. Ngunit hindi ako kailanman lumabas sa liwanag. Nanatili ako sa likuran, isang mabuting asawa, isang tahimik na tagapayo. Bawat pagsusuri, bawat desisyon sa pamumuhunan, bawat plano sa negosyo ay galing sa akin. At si Marco, kailangan lang niyang magsuot ng mga eleganteng suit, dumalo sa mga mararangyang pagtitipon at sabihin ang mga magagandang salita na inihanda ko para sa kanya. Siya ay naging isang matagumpay na batang negosyante, isang huwaran sa mata ng lahat. At ako, kontento na ako sa aking papel. Masaya na makita siyang nagniningning. Ako mismo ang nag-abot sa kanya ng black card na walang limitasyon, direktang konektado sa napakalaking yaman na tahimik kong nilikha. Sinabi ko sa kanya,
Gamitin mo ito para sa trabaho, para sa mga magulang mo. Huwag mong hayaang maliitin ng sinuman ang pamilya natin. At ginamit niya ito para bumili ng mga mamahaling sasakyan, mga designer na damit, at mga mamahaling regalo para sa kanyang mga magulang. Ginamit niya ito upang ipakita ang kanyang katayuan sa kanyang mga kaibigan. At lumabas na ginamit din niya ito para suportahan ang ibang babae, para magtayo ng ibang tahanan sa likod ko. Bumaba ako sa mga hagdanan ng korte. Ang nakakasilaw na sikat ng araw sa Maynila ay nagpasikip ng aking mga mata. Ang kahinaan at sakit ng mga nakaraang araw ay tila naiwan sa likod ng pinto ng korte. Huminga ako ng malalim. Pinuno ang aking dibdib ng mainit at maalinsangang hangin ng siyudad, oras na para tapusin ang palabas na ito. Kalmado kong kinuha ang aking telepono mula sa aking bag. Umiilaw ang screen. Walang pag-aalinlangan, binuksan ko ang banking app. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa screen, pamilyar sa bawat icon, sa bawat numero. Pumasok ako sa seksyon ng card management. Hinanap ang imahe ng makapangyarihang black card. Sa ilalim nito ay isang malinaw na pulang linya ng teksto, "Permanently block card." Tinitigan ko ang mga salitang ito ng maraming beses sa mga gabing hindi ako makatulog, nag-aalangan, nagsisinungaling sa sarili na marahil ay hindi naman tulad ng iniisip ko ang mga bagay-bagay. Ngunit ang mga sinabi ni Marco, 10 minuto na ang nakalipas, ay winasak ang lahat ng natitirang ilusyon. Ipinikit ko ang aking mga mata, bumalik ang imahe ni Marco at ng kanyang kabit na si Katrina Santos na magkayakap, ang imahe ng aking biyenan. Si Aling Elena, na laging nagsasabing mahal niya ako na parang tunay na anak, ay malambing na hinihimas ang tiyan ng babae. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Sila ay isang pamilya. Ako ay isang tagalabas lamang. Isang ATM na walang pinagkaiba sa iba. Idinilat ko ang aking mga mata. Ang aking tingin ay naging matalim. Ang aking daliri ay mariing pinindot ang pulang teksto. Lumitaw ang isang abiso. Sigurado ka bang gusto mong permanenteng i-block ang card na ito? Lahat ng mga transaksyon ay agad na tatanggihan. Walang pag-aalinlangan. Pinindot ko ang confirm. Isang mahinang beep ang narinig mula sa telepono. Tapos na. Ang huling tali, ang tali ng pera, ay naputol na. Mula sa sandaling ito, si Marco Gonzales ay hindi na makakagastos ng kahit isang sentimo mula sa aking yaman, ngunit hindi pa iyon sapat. Lumabas ako sa banking app at nagbukas ng isa pa, ang flight booking app. Pinili ko ang destinasyon, Sydney, Australia. Ang pinakamaagang flight, first class, one-way. Ipinangako ko sa aking sarili na matapos kong tulungan si Marco na patatagin ang kanyang karera, bibigyan ko ang aking sarili ng isang paglalakbay sa Australia upang makita ang opera house na hugis kabibe na palagi kong pinapangarap. Ngayon, tinutupad ko ang pangakong iyon, hindi bilang isang turista na nagbabakasyon, kundi bilang isang taong naghahanap ng kalayaan. Impormasyon ng flight, pasaporte, lahat ay inihanda ko na ilang araw na ang nakalipas. Kailangan ko lang pindutin ang pay. Isang bagong simula, isang bagong buhay ang naghihintay sa akin sa kabilang panig ng mundo. Samantala, sa isang lugar na mahigit 20 kilometro ang layo mula sa korte, ang kapaligiran sa VIP waiting lounge ng International Medical Center Manila ay lubos na kabaligtaran. Nakaupo doon si Marco Gonzales. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan. Hindi siya nababahala na hindi niya ako makontak. Marahil sa kanyang isip, ako ay isang lumang kabanata na naisara na, isang utang na nabayaran na. Ngayon, siya ay sumasalubong sa isang bagong, mas maningning na kabanata. Sa kanyang tabi, si Katrina ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang kamay nito ay nakapatong sa kanyang malaki ng tiyan. Ang kanyang magandang mukha ay medyo pagod, ngunit hindi maitago ang kaligayahan at pagmamalaki. Nandoon din ang ina ni Marco, si Aling Elena. Siya ay pabalik-balik, hindi mapigilan ang ngiti. Hawak ang telepono at malakas na nakikipag-usap sa mga kamag-anak sa probinsya. Malapit na, ate, sabi ng doktor. Baka ngayong gabi na. Ang panganay na apo ko. Lalaki, alam mo ba? Napakagwapo, kamukhang-kamukha ng tatay niya.
Sinulyapan niya ang kanyang anak at ang kanyang magiging manugang na may tingin ng pagmamalaki. Ang kanyang plano ay naging isang malaking tagumpay. Malapit nang magkaroon ng tagapagmana ang kanyang anak at malapit na rin itong makalaya mula sa manugang na, bagamat mayaman, ay baog. At ang pinakamahalaga, naniniwala siya na sa aking kabutihang loob sa mga nakaraang taon at sa aking konsensya matapos ang annulment, hindi ako magdadalawang isip na ibigay kay Marco ang kalahati ng yaman. Sa pagkakataong iyon, ang kanyang pamilya ay aangat sa lipunan. Ang sakit, mahal, biglang daing ni Katrina, napapangiwi. Nagulat si Marco, agad na tumayo na may pag-aalala sa mukha. Bakit? Manganganak ka na ba? Isang nurse ang mabilis na lumapit. Mga senyales na po ng labor. Kailangan na pong mag-asikaso ng admission at magbayad ng down payment sa lalong madaling panahon. Sige. Magkano man yan? Sabihin niyo lang, sagot ni Marco puno ng kumpiyansa. Naisip niya ang black card sa kanyang pitaka at naramdaman niyang para siyang isang hari. Lumingon siya para pakalmahin si Katrina. Huwag kang mag-alala, pumasok ka na sa loob. Ako na ang bahala sa lahat. Ang pinakamagandang maternity package, ang presidential suite, wala kang aalalahanin. Pagkatapos ay kasama niya si Aling Elena na naglakad patungo sa cashier. Iniisip kung paano siya hahangaan ng lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na ang maningning na palabas na itinayo niya at ng kanyang pamilya ay malapit nang magwakas sa pinakameserableng paraan. Paano kaya siya magre-react kapag nalaman niyang ang makapangyarihang card ay naging isang walang kwentang piraso ng plastik na lamang? At anong sasabihin ng doktor ang magtutulak sa kanya sa bangin ng katotohanan? Kung kayo man ay kuryoso sa susunod na mangyayari, pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na kapana-panabik na bahagi. Ang cashier's counter ng International Medical Center Manila ay maliwanag pa rin sa kalagitnaan ng gabi. Ang malamig na puting ilaw ay tumatama sa mukha ni Marco Gonzales na puno ng pagmamalaki. Casual niyang inilabas ang kanyang branded na pitaka, isang regalo ko sa kanyang kaarawan, at kinuha ang makintab na itim na card. Hindi niya ito agad ibinigay sa empleyado. Sa halip, sinadya niyang paikutin ito sa kanyang mga kamay, sapat na para makita ni Aling Elena at ng ilang tao sa paligid. Ito ang simbolo ng kapangyarihan, ng yaman, ng katayuang palagi niyang inaasam. Tumikhim siya, nagpapakita ng asta ng isang matagumpay na lalaking nag-aasikaso ng lahat. Ang pinakamagandang package para sa asawa ko, miss. Presidential suite, special care services, lahat ng pinakamaganda, pera ay hindi problema. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na puno ng kayabangan na para bang nagbibigay ng pabor. Si Aling Elena na nakatayo sa tabi niya ay tuwang-tuwa, may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang anak ay napakagaling, napakabuti. Sa lalong madaling panahon, kapag ang dati niyang manugang ay umalis na may kaunting pera bilang limos, habang ang kanyang anak ay may tagapagmana at hawak ang napakalaking yaman, gaano kaya magiging kahanga-hanga ang kanyang buhay? Ibinigay niya ang card sa empleyado na may isang mapanuyang ngiti. Kinuha ito ng dalaga, may bahagyang paghanga sa kanyang mga mata, pagkatapos ay mabilis na iswipe sa makina. Isang tuyong beep ang umalingaw-ngaw. Kumunot ang kanyang noo at sinubukan ulit. Parehong tunog, kasama ng isang pulang mensahe sa screen. Sir, sabi ng dalaga na may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi po gumagana ang card ninyo. Ang ngiti sa labi ni Marco ay nanigas. Ang pagmamalaki sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng pagkainis. Anong sabi mo? Tingnan mo yang makina mo. Imposibleng hindi gumana ang card na ito, sigaw niya, medyo napahiya sa harap ng kanyang ina. Sinubukan ko na po ng 2 beses, sir, sabi ng empleyado, na mukhang nalilito. Baka po gusto ninyong tawagan ng bangko? Kalokohan, bulong ni Marco, ngunit kinuha pa rin niya ang kanyang pinakabagong modelo ng telepono. Ayaw niyang gumawa ng eksena doon. I-denial niya ang VIP hotline ng bangko, ang numerong lagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Ang tawag ay agad na nakakonekta. VIP hotline, ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo, G? Marco Gonzales? Tanong ng matamis na boses ng call center agent. I-check mo ang card ko ngayon din, utos ni Marco.
Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Nasa ospital ako at nag-error ang card. Tumahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo, maririnig ang tunog ng pag-type sa keyboard. Pagkatapos ay nagsalita ang babae, ang kanyang boses ay hindi na matamis kundi naging malamig at profesional. Sir, ayon po sa sistema, ang card ninyo ay ipinablock ng permanente ng pangunahing cardholder si Gieng Isabella Reyes, bandang 11:25 ng umaga kanina. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Si Marco ay natigilan. Permanenteng na block. Si Bella, bakit niya gagawin iyon? Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ulitin mo nga. Permanenteng na block? Opo sir. Ang card ay ganap ng hindi aktibo at hindi na maaaring i-reactivate. Mabilis niyang ibinaba ang tawag, ang kanyang noo ay pinagpapawisan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang idinadial ang numero ko. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi makontak sa ngayon. Pakisubukan muli mamaya. Ang walang emosyong boses mula sa network ay parang isang pang-iinsulto. Tumawag siya ulit, at ulit pa, ngunit pareho pa rin ang sagot. Gulo. Tunay na gulo. Nakita ni Aling Elena ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak at nag-aalalang nagtanong, anong nangyari? Anong sabi ng bangko? Nauutal na sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko siya makontak. Ang card. Na-block na. Na-block ang card. Sumigaw si Aling Elena, nakalimutan ang kanyang pampublikong imahe. Bakit na-block? Anong ginawa mo sa kanya? O baka nalaman na niya ang tungkol kay Katrina kaya siya gumaganti ngayon? Hindi ko alam, sigaw ni Marco. Ang kanyang gulo ay naging galit. Kaninang umaga sa korte, normal lang siya. Binati pa nga niya ako. Normal, pero ginawa niya ito? Nagsimula na naman si Aling Elena sa kanyang karaniwang litanya. Sinabi ko na sa'yo, ang mga babaeng may pera ay hindi simple. Nakita mo na? Naghihintay lang siya ng pagkakataon para magbago. Ngayon, ano na? Saan tayo kukuha ng pambayad sa ospital? Saan mo balak ipanganak ang apo ko? Sa isang sulok lang. Ang kanilang pagtatalo ay nagsimulang makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Ang cashier ay tumingin sa kanila na may awa. Sir, ma'am, kung hindi po ninyo mababayaran gamit ang card na ito, maaari po ba kayong gumamit ng ibang card o cash? Kailangan na pong maasikaso ang pasyente. Nasa isang mahirap na sitwasyon, namula ang mukha ni Marco sa hiya at galit. Lumingon siya sa kanyang ina at bumulong, Ma, may pera ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Aling Elena. Ang pera ko? Hindi sapat para bayaran ang ospital na ito. Akala mo ba palengke ito? Ilang libo lang ang nasa card ko. Sa huli, matapos ang ilang pagtatalo, napilitan si Aling Elena na gamitin ang kanyang savings card para magbayad ng maliit na down payment. Ang pangarap ng isang presidential suite at special care ay naglaho. Napilitan silang mag-register para sa isang regular na delivery room na ibinabahagi sa iba pang mga pasyente. Ang unang sampal ay dumapo na. Hindi masakit sa pisikal ngunit lubhang nakakahiya sa moral. Habang nangyayari iyon, libu-libong kilometro ang layo mula sa kaguluhan at kahihiyan, nakaupo ako sa first-class cabin ng isang Airbus A380. Ang kapaligiran ay tahimik, ang upuang gawa sa katad ay komportable at maaaring gawing isang patag na kama. Isang flight attendant ang kalalabas lang ng isang baso ng dekalidad na champagne, ang maliliit na bula ay kumikinang sa malambot na dilaw na ilaw. Marahan kong inalog ang baso, nakatingin sa labas ng bintana. Sa ibaba, ang mga puting ulap ay parang isang malaking kumot ng bulak, tinatakpan ang maingay na lungsod at ang lahat ng sakit na aking iniwan. Hindi ako masaya. Ang aking puso ay kalmado tulad ng isang lawa sa taglagas. Ang pag-block sa card ay ang unang hakbang lamang, isang kinakailangang hakbang upang putulin ang huling ugnayan. Hindi ito nagdulot sa akin ng kagalakan, kundi isang malamig na kaliwanagan. Hindi na ako ang Isabela ng kahapon, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang mga alaala ng nakalipas na 7 taon ay bumalik na parang isang slow motion na pelikula. Naalala ko ang isang gabi sa isang family gathering. Kakakasal lang namin ng 1 taon noon. Sinadya ni Aling Elena na ikuwento si Katrina sa harap ko. Si Kat, napakabait niya.
Hindi man siya nakapag-aral ng mataas, pero marunong siyang makisama. Ang bawat salita niya ay nakakatuwa. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin na may mapanuyang ngiti. Hindi tulad ng ilang mga tao ngayon na puro libro lang ang alam. At kung magsalita ay napakaprangka. Noon, si Marco ay tahimik lang na nakangiti, habang ako ay nakaramdam ng isang bahagyang kirot sa aking puso. Naisip ko na marahil ay prangka lang talaga si Mama. Naalala ko ang gabing nagpuyat ako ng 3 araw para tapusin ang isang market analysis para sa isang mahalagang proyekto sa real estate. Ang pagsusuring iyon ay nakatulong sa kumpanya ni Marco, isang kumpanyang pinondohan ko at ipinangalan sa kanya na manalo ng isang kontratang nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Sa victory party, sa harap ng mga business partner, itinaas ni Marco ang kanyang baso at buong pagmamalaking ipinahayag na ang tagumpay na ito ay dahil sa kanyang maraming gabing walang tulog sa pag-aaral. Hindi niya binanggit ang pangalan ko kahit isang beses. Kahit na nandoon din ako, nakangiti at binabati siya. May kaunting kirot sa aking puso noon, ngunit sinabi ko sa sarili ko, ang tagumpay niya ay tagumpay ko rin. At naalala ko ang nakamamatay na araw 3 buwan na ang nakalipas, ang araw na nagsimulang magkaroon ng basehan ang aking mga hinala. Sinabi ni Marco na may business trip siya sa Palawan. Ngunit aksidente kong nakita ang isang credit card statement na may transaksyon sa isang high-end na jewelry store sa Maynila. Tinawagan ko siya, nagkukunwaring nangangamusta. Masaya pa rin siyang sinabi na nasa isang meeting siya sa Palawan at mahina ang signal. Ang walang kahihiyang kasinungalingan na iyon ang gumising sa akin. Nagsimula akong mag-imbestiga sa sarili ko. Umarkila ako ng isang tao para sundan siya at ang katotohanang nabunyag ay mas malupit pa sa aking inaasahan. Si Katrina, ang ospital, ang lumalaking sanggol sa kanyang sinapupunan. Lumabas na hindi ako ang reyna sa aking sariling kastilyo. Isa lang pala akong puppet sa kanilang palabas. Iminulat ko ang aking mga mata at uminom ng isang lagok ng champagne. Ang bahagyang pait ay nanatili sa aking dila. Ang pag-block sa card ay simula pa lamang. Ang aking palabas ay ngayon pa lang talaga magsisimula. Marco Gonzalez, ikaw at ang iyong pamilya ay nasanay na mabuhay sa aking pera, nasanay sa peking karangyaan. Ngayon, dahan-dahan kong babawiin ang lahat upang harapin ninyo ang inyong tunay na mga sarili. Isang hubad na katotohanan. Walang pera, walang katanyagan. Gusto kong makita, kapag wala na kayong hawak, kung ano ang matitira sa pagmamahal na palagi ninyong ipinangangaral. Ang makinis na ugong ng makina ng eroplano ay parang isang oyayi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang flight na ito ay hindi lang ako dinadala sa isang bagong lupain. Dinadala niya ako pabalik sa aking sarili. Bumalik tayo sa nakakasakal na kapaligiran ng ospital. Matapos bayaran ang down payment gamit ang kanyang sariling ipon, umupo si Aling Elena sa isang upuan sa waiting area. Ang kanyang mukha ay kulay abo. Ang kanyang unang pananabik ay ganap na nawala, napalitan ng galit at pag-aalala. Walang tigil siyang bumubulong ng mga sumpa, walang utang na loob. Pinalamon at inalagaan ng maraming taon, tapos tinalikuran tayo na parang basura. Nakasandal si Marco sa isang pader sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mukha ay tulala pa rin. Hindi niya maintindihan kung bakit si Bella ay kumilos ng napakalupit at biglaan. Lagi siyang mabait, laging nagtitiis. Posible kayang alam na niya ang lahat? Ang pag-iisip na iyon ay nagpanginig sa kanya, ngunit agad niya itong iwinaksi. Hindi maaari. Maingat niya itong itinago. Siguradong isang simpleng selos lang ito. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono, galit na nagpapadala sa akin ng mga mensahe. Bella, nasaan ka? Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung anong gulo ang idinudulot mo? Buksan mo ang telepono mo at tawagan mo ako ngayon din. Ngunit ang tanging natanggap niya ay katahimikan. Bawat mensaheng ipinadala ay parang paghagis ng bato sa isang lawa na walang alon. Ang pundasyon ng marangyang mundo na kanyang kinasanayan ay nagsisimula ng yumanig. Naramdaman niya ang isang paparating na bagyo, ngunit hindi niya alam kung saan ito magmumula o kung gaano kalaki ang pinsalang idudulot nito. Ang alam lang niya, ang asawang lagi niyang minamaliit ay naging isang nakakatakot na misteryo.
Ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room ay nagniningning na parang isang malaking mata, nakatutok sa gulo at pagkabalisa sa mga mukha ni na Marco at Aling Elena. Ang mabilis na tunog ng mga gulong ng stretcher, ang sigawan ng mga doktor at nurse, ang matapang na amoy ng disinfectant, lahat ay naghalo-halo upang lumikha ng isang nakakasakal na tensyon. Nanginginig na pinirmahan ni Marco ang consent form para sa operasyon, ang kanyang sulat kamay ay magulo, nawala na ang karaniwang kumpiyansa at kagaanan. Si Aling Elena naman ay nagdarasal, ngunit hindi malinaw kung para sa kaligtasan ni na Katrina at ng sanggol o para sa kaligtasan ng kanyang apo. Ang oras ay mabagal na lumipas, bawat segundo ay parang isang siglo. Si Marco ay pabalik-balik sa harap ng operating room, ang kanyang puso ay parang nag-aapoy. Nag-aalala siya para sa kanyang paparating na anak at patuloy na iniisip ako, nasaan na kaya ang babaeng iyon? Bakit siya kumilos ng napakalupit? Posible kayang alam na niya ang lahat? Hindi maaari. Pagpapakalma niya sa sarili. Naging perpekto ang kanyang pag-arte, walang anumang butas. Siguradong isang bulag na selos lang ito. Pagkatapos ng lahat, hahanapin niya ito para makipag-ayos. Oo, kapag naipanganak na ang kanyang anak, may hawak na siyang alas. Magkakaroon siya ng dahilan para humingi ng hatian sa yaman. Sa pagkakataong iyon, luluhod ito at magmamakaawa sa kanya. Ang pag-iisip na iyon ay nagbigay sa kanya ng kaunting kumpiyansa. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina at sinabing, "Ma, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Ang anak ko ay tiyak na magiging malusog." Mahigit isang oras ang lumipas, bumukas ang pinto ng operating room. Isang doktor na may mabait, ngunit pagod na mukha ang lumabas. Naging matagumpay ang operasyon. Ligtas ang ina at ang sanggol. Nakahinga ng maluwag sina Marco at Aling Elena. Mabilis na lumapit. "Lalaki po ba, Doc?" Agad na tanong ni Aling Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. "Opo, isang malusog na batang lalaki. May timbang na 3 kilo, sabi ng doktor. Ngunit ang kanyang ngiti ay medyo pilit. Maaari na pong bisitahin ng pamilya ang ina at ang sanggol." Mabilis silang nagsuot ng mga gown at maskara at pumasok sa recovery room. Nakahiga si Katrina sa kama, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning nang makita si Marco. "Mahal, ang anak natin. Ang anak natin." Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, ang kanyang boses ay medyo emosyonal. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang pagiging isang ama. Isang nurse ang nagdala ng sanggol na nakabalot sa isang asul na kumot. "Congratulations po sa inyo." Mabilis na kinuha ni Aling Elena ang kanyang apo, isang malaking ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Oh, ang apo ko. Salamat sa Diyos, napakagwapo niya. Tingnan mo, Marco, ang ilong niya ay kasing tulis ng sa iyo, at ang bibig niya ay kamukha mo rin. Walang tigil ang kanyang papuri, ang kanyang kaligayahan ay umaapaw." Lumapit din si Marco para tingnan ang kanyang anak. Isang pakiramdam ng pagmamalaki ang bumalot sa kanya. Ito ang kanyang anak, ang magpapatuloy ng kanilang lahi, ang patunay ng kanyang tagumpay. Nasa kanya na ang lahat. Isang mayamang dating asawa na malapit nang mawala, isang magandang kabit, at ngayon ay isang guwapong anak. Ano pa ang mahihiling niya sa buhay? Ngunit ang kasiyahan ay panandalian lamang. Habang sila ay nalulunod sa kaligayahan, pumasok ang matandang doktor, kasunod ang ilang iba pang mga nurse. Sumenya siya sa lahat na manahimik, pagkatapos ay tumingin ng diretso kay Marco. Ang kanyang mukha ay walang ngiti ng pagbati, kundi isang kakaibang kaseryosohan. "G. Gonzales, may kailangan po akong sabihin sa inyo ng pribado." Ang kanyang boses ay malalim at pantay, na nagpabigat sa kapaligiran. Naramdaman ni Aling Elena na may mali. "Anong problema, Doc? May problema ba sa apo ko?" "Kalma lang po, ma'am," sabi ng doktor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Marco. "Maaari po ba kayong lumabas saglit sa hallway?" Nag-atubili si Marco, ngunit sa huli ay tumango. Ibinigay niya ang sanggol sa kanyang ina at sumunod sa doktor. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat na para marinig ni na Aling Elena at Katrina ang kanilang pag-uusap. "Sir," sabi ng doktor nang may pag-iingat, "habang ginagawa po namin ang mga paunang pagsusuri sa sanggol, may napansin po kaming isang abnormalidad sa kanyang blood type.
Kinabahan si Marco. Abnormalidad? Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang sanggol po ay may blood type na O negative. Ito ay isang bihirang blood type. Hindi naman po iyon ang problema. Ang problema po ay, ayon sa medical records, kayo po ay type A positive at ang ina ng sanggol, si BBE Santos, ay type A positive din. Hindi na intindihan ni Marco. Ano po ang problema doon? Normal lang naman na hindi magkapareho ang blood type ng mga magulang at anak, di ba? Sabi niya, sinusubukang maging maalam. Umiling ang doktor. Matiyagang nagpaliwanag, hindi po ganoon sir. Ayon sa mga pangunahing batas ng genetics, kung parehong type A ang mga magulang, ang kanilang anak ay maaari lamang maging type A o type O. Gayunpaman, sa kasong ito, pareho kayong A positive, ngunit ang bata ay O negative. Sa medikal at genetic na pananaw, ito po ay imposible. Sa madaling salita, hindi maaaring magkaroon ng anak na may blood type na o kung ang parehong magulang ay may blood type na A. Huminto ang doktor, tumingin ng diretso sa mga mata ni Marco na nagsisimula ng manlaki sa takot at sinabi ang huling conclusion, isang pangungusap na parang hatol ng kamatayan. Sir, base po sa resultang ito, may basehan po kami para sabihing hindi po kayo ang tunay na ama ng bata. Ang buong hallway ng ospital ay parang natahimik. Nakatayo si Marco doon, ang mundo ay umiikot. Narinig niya ang bawat salita ng doktor, ngunit hindi ito maproseso ng kanyang isip. Hindi tunay na ama. Imposible. Napahawak siya sa pader para hindi matumba. Sa loob ng silid, narinig din ni Aling Elena ang lahat. Napanganga siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Lumingon siya kay Katrina na nakahiga sa kama. Pagkatapos ay sasanggol sa kanyang mga braso. Isang bigla ang pagkahilo ang dumapo sa kanya. Sumigaw si Aling Elena ng malakas at nawalan ng malay, bumagsak sa sahig. Ang sanggol sa kanyang mga braso ay nahulog din, ngunit mabilis na nasalo ng isang nurse na malapit. Nagkagulo ang buong ospital. Ang tawag ng mga nurse sa doktor, ang iyak ni Katrina, ang bulong ni Marco na parang baliw. Hindi, imposible. Lahat ay naghalo-halo sa isang magulo at trahedyang tunog. Ang paraisong kanilang inabot ay naging impyerno sa isang iglap. Habang ang ospital ay nasa kaguluhan, ako ay nasa himpapawid pa rin, lumilipad patungo sa pagsikat ng araw ng isang bagong buhay. Hindi ko alam na ang karma ay dumating sa kanila ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Ang katotohanan, minsan, ay ang pinakamalupit na paghihiganti. Nagulat ba kayo sa kuwentong ito? Paano haharapin ni Marco ang malupit na katotohanan ito at ano ang magiging kapalaran ni Katrina at ng sanggol? Kung kayo man ay sabik na malaman ang susunod na mangyayari, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba para ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang inyong mga opinyon ang aming pinakamalaking motibasyon para magpatuloy sa pagkukuwento ng mas marami pang kaabang-abang na istorya. Ang 14 na oras na mahabang flight ay sa wakas ay natapos. Nang lumapag ang eroplano sa Kingsford Smith International Airport sa Sydney, naramdaman ko ang isang bagong sigla na pumuno sa aking dibdib. Ang langit sa Australia ay napakalinaw. Ang hangin ay sariwa at malamig, malayo sa nakakasakal na init ng Maynila na aking iniwan. Hila-hila ang aking maliit na maleta. Naglakad ako sa gitna ng maraming tao, ngunit ang aking puso ay payapa. Wala nang mga tawag na humihingi ng pera, wala nang mapanuring tingin, wala nang mga kasinungalingan. Dito, ako ay si Isabela lang, isang ordinaryong babae na nagsisimula muli. Paglabas ko pa lang ng arrival area, nakita ko na ang isang pamilyar na anyo na kumakaway sa akin. Si Andrea Cruz iyon, ang aking nag-iisang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Halos 10 taon na siyang naninirahan sa Australia at ngayon ay isang kilalang arkitekto. Tumakbo si Andrea at niyakap ako ng mahigpit. Ang yakap ay napakahigpit at mainit na para bang gustong punan ang lahat ng lamig na aking pinagdaanan. Nandito ka na. Pinag-alala mo ako ng husto, sabi ni Andrea. Medyo nanginginig ang boses. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti. Matapos ang maraming araw ng pagkukunwari, ngayon ko lang naramdamang ganito kaayos. Tiningnan ako ni Andrea,
mula ulo hanggang paa at tumango. Maputla ka, pero mas may buhay na ang mga mata mo. Halika, umuwi na muna tayo. Naghanda ako ng isang masaganang salo-salo para ipagdiwang ang iyong muling pagsilang. Ang sasakyan ni Andrea ay mabilis na umandar sa malalawak at malilinis na kalsada. Sa magkabilang gilid, namumulaklak ang mga puno ng jacaranda na parang isang magandang pinta. Ang apartment ni Andrea ay nasa isang high-end na condominium complex na nakaharap sa Darling Harbor. Mula sa balkonahe, makikita ang buong tanawin ng Opera House na Hugis Cavite at ang Sydney Harbor Bridge. Ito ang tanawin na matagal ko nang pinapangarap na makita. Ano? Maganda ba? Tanong ni Andrea, nakahalukip-kip sa tabi ko. Mas maganda pa sa inaasahan ko, sagot ko. Huminga ng malalim ng maalat na hangin mula sa dagat. Salamat Andrea, salamat sa laging pagiging nandiyan para sa akin. Tayo pa ba ang magpapasalamatan? Sabi ni Andrea. Siniko ako ng bahagya. Nakalimutan mo na ba? Noong araw, kung hindi mo ako pinakopya sa exam, matagal na akong bumagsak. Sabay kaming tumawa. Ang tawa ay malinaw at masaya na parang hinuhugasan ang lahat ng aming mga alalahanin. Noong gabing iyon, talagang naghanda si Andrea ng isang piging na puno ng aking mga paboritong pagkain. Naupo kami sa balkonahe, kumakain, umiinom ng alak at nagkukuwentuhan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa pag-block ng card, sa annulment, hanggang sa mga nangyari sa ospital na ibinalita sa akin ng aking mga tauhan. Umiling lang si Andrea matapos marinig ang lahat. Tunay ngang kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Masyado silang sakim at hangal. Pero, Bella, seryosong tumingin sa akin si Andrea. Ano ang susunod mong plano? Dito ka muna magpapahinga? Tumango ako. Sa ngayon, oo. Kailangan ko ng oras para ayusin ang lahat, sa isip ko, at sa mga plano ko para sa hinaharap. Paano ang iyong yaman? Tanong ni Andrea. Si Marco at ang kanyang pamilya ay tiyak na hindi mananahimik, lalo na kapag nalaman niyang hindi ka naman talaga bangkarote. Alam ko, sabi ko, humigop ng alak, ngunit hindi nila alam na ang kanilang tina-target ay ang dulo lamang ng iceberg. Tinaas ni Andrea ang kanyang kilay. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ako, isang misteryosong ngiti. Ito ang aking pinakamalaking sikreto. Isang sikreto na kahit si Marco, nakasama ko sa higaan sa loob ng maraming taon, ay walang alam. Andrea, alam mo ba kung bakit hinayaan kong si Marco ang maging pangulo ng kumpanya na hayaan siyang makuha ang lahat ng katanyagan? Dahil mahal mo siya, nagsakripisyo ka para sa kanya, hula ni Andrea. Bahagi lang iyon, sabi ko, umiling. Ang pangunahing dahilan ay ayaw kong may makapansin sa kung ano talaga ang ginagawa ko. Nagsimula akong magkuwento kay Andrea. Sa katunayan, ang kumpanya ng real estate na pinamamahalaan ni Marco ay isang panakip-butas lamang, isang pain sa aking chessboard. Ang aking pangunahing pinagkukunan ng kita, ang napakalaking yaman na 850 milyong piso na aking naipon, ay hindi nagmula sa mga kontratang iyon sa konstruksyon. Galing ito sa mga internasyonal na pamumuhunan sa pananalapi na tahimik kong isinagawa sa mga nakaraang taon. Mayroon akong sariling koponan, isang network ng mga nangungunang financial expert sa buong mundo na binuo ko pa noong ako ay estudyante pa lamang. Kami ay kumikilos ng ganap na independyente at lihim. Lahat ng transaksyon ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga investment fund sa Switzerland at Singapore. Si Marco, sa kanyang mababaw na kaalaman sa pananalapi, ay hindi kailanman maiintindihan ang aking ginagawa. Ang nakikita lamang niya ay ang mga numero ng kita na ipinapasok ko sa kanyang kumpanya at inaakalang ito ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Napanganga si Andrea. Diyos ko, Bella, ikaw ay isang lobo na nakabihis tupa. Sa loob ng 7 taon, akala ko ikaw ay isang asawang nasa likod lamang ng kanyang asawa. Hindi ko akalain na ikaw pala ay isang lihim na financial mogul. Wala akong ibang pagpipilian, sabi ko, napabuntong hininga. Mula sa simula, naramdaman ko na ang kasakiman ng pamilya ni Marco. Alam kong kung ipapakita ko ang aking tunay na kakayahan, hindi nila ako titigilan. Nilikha ko ang panakipbutas na iyon para protektahan ang aking sarili at ang aking yaman.
Umaasa ako na kung tratuhin ko sila ng maayos, bibigyan sila ng sapat na suporta, pababayaan nila ako. Ngunit nagkamali ako. Kaya, ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Andrea. Ang iyong paghihiganti ay hindi titigil sa pag-block lang ng card, tama ba? Siyempre hindi. Sagot ko, ang aking mga mata ay naging matalim. Ang aking biyenan ay nagpaplano na siraan ako. Gawin akong isang taong walang puso at walang utang na loob. Kung gayon, ipapakita ko sa kanila kung gaano nakakatakot ang isang tupa kapag hinubad na nito ang balat ng lobo. Sinabi ko kay Andrea ang aking plano. Hindi ako magmamadali, hahayaan ko silang lumubog sa gulo na sila mismo ang gumawa. Maghihintay ako hanggang sa sila ay nasa kanilang pinakamababang punto, sa kanilang pinakawalang pag-asa. Iyon ang tamang oras para ibigay ang aking huling suntok. Hindi ko lang babawiin ang kung ano ang sa akin. Sabi ko sa isang malamig na boses. Pagsisisihan nila ang bawat kasinungalingan, bawat pananamantala, bawat luhang kinailangan kong lunukin sa loob ng 7 taon. Ipapaunawa ko sa kanila na ang galitin ang isang mabait na babae ay may kakila-kilabot na kahihinatnan. Tiningnan ako ni Andrea at sa kanyang mga mata walang takot kundi paghanga at buong suporta. Sige, kailanman mo ako kailanganin, ako ang iyong magiging pinakamatibay na sandalan. Ang bukang liwayway ay unti-unting sumisikat sa Darling Harbor. Ang mga unang sinag ng araw ay tumama sa balkonahe, tinataboy ang kadiliman ng gabi. Itinaas ko ang aking baso ng alak patungo sa Opera House. Isang tagay para sa muling pagsilang. Bulong ko, sa Pilipinas, isang pamilya ang nalulunod sa kadiliman ng kasinungalingan at kawalan ng pag-asa. Dito, isang bagong bukang liwayway, isang bagong buhay ang nagbubukas para sa akin. Habang ako ay lumalanghap ng hangin ng kalayaan sa Sydney, sa International Medical Center Manila, isang tunay na impyerno sa lupa ang nagaganap. Ang masikip at nakakasakal na regular na silid panganakan na may 4 na kama na magkakatabi ay puno ng amoy ng disinfectant at iba pang hindi kaaya-ayang amoy. Ito ay isang napakalaking kahihiyan para kay Aling Elena at Marco na sanay sa marangyang pamumuhay. Matapos ang kanyang pagkahimatay, dinala si Aling Elena sa emergency room. Nang magkamalay, ang una niyang ginawa ay hindi magtanong tungkol sa kalagayan ni Katrina o ng sanggol, kundi sumigaw ng mga sumpa. Malas! Manloloko! Niloko mo ang anak ko. Saan mo nakuha yang pasanin na yan at dinala sa pamilya namin? Itinuro niya ng diretsyo ang mukha ni Katrina na mahinang nakahiga sa kama, luhaan. Ma, anong sinasabi niyo? Bulong ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Wala akong ginagawang masama. Anak ni Marco ang sanggol na ito. At nangangatuwiran ka pa? Sumugod si Aling Elena. Nabalak sa bunutan si Katrina, ngunit pinigilan ng mga nurse at iba pang mga pamilya. Malinaw na sinabi ng doktor. Ang blood type mo at ni Marco ay imposibleng magkaroon ng ganyang anak. Sabihin mo, sinong lalaki ang kinasama mo? Sino ang ama niyan? Nakasandal si Marco sa pader. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na parang isang estatwa. Ang matinding pagkabigla ay ganap na nag-alis ng kanyang kakayahang mag-isip. Hindi na niya matukoy kung ano ang totoo at kung ano ang panaginip. Naririnig lamang niya ang pagmumura ng kanyang ina, ang pag-iyak ni Katrina, ang iyak ng sanggol, lahat ay naghalo-halo sa isang magulong ingay na sumisira sa kanyang pandinig. Dati, labis siyang ipinagmamalaki sa anak na ito. Ipinagmalaki niya ito sa kanyang mga kaibigan, nagplano para sa isang maningning na hinaharap. Ngayon, lahat ay gumuho. Ang anak na akala niya ay sa kanya ay anak pala ng iba. Niloko siya. Isang malaking kahihiyan sa harap ng lahat. Ang kahihiyan na ito ay mas malaki pa kaysa sa pag-block ko ng kanyang card, sa pagkawala ng kanyang pinagkukunan ng pera. Ang pagtatalo ay lalong tumitindi, nakakakuha ng atensyon ng buong ward. Ang mga doktor at nurse ay paulit-ulit na namagitan, humihiling sa pamilya na manahimik. Nasa ospital po tayo, hindi sa palengke. Ngunit si Aling Elena ay nawalan na ng anumang katinuan. Sumigaw siya, manahimik kayo. Anong alam ninyo? Niloko ang pamilya ko. Kailangan kong ayusin ito. Si Katrina
Matapos umiyak, ay tila nakabawi ng kaunting lakas. Umupo siya at tumingin ng diretso kay Aling Elena, ang kanyang mga mata ay hindi na mahina kundi naging matalim. Sino ang sinasabi mong manloloko? Tingnan mo, yang anak mo. Karapat-dapat ba siyang paglingkuran ng tapat? Ano ba siya? Isa lang siyang palamunin sa asawa niya, nabubuhay sa pera ng babae. Kung hindi dahil sa pera ni Ate Bella, may maibibigay ba siya sa akin? Ang mga salita ni Katrina ay parang mga punyal na tumusok sa nasugatan ng ego ni Marco. Sumugod siya, itinaas ang kanyang kamay para sampalin si Katrina. Manahimik ka, ngunit si Katrina ay hindi na natatakot. Sasaktan mo ako? Sige, saktan mo ako para makita ng lahat kung sino ka talaga. Isang duwag at walang kwentang lalaki na nabubuhay lang sa dating asawa niya. Huminto ang kamay ni Marco sa ere. Tumingin siya sa paligid, nakita ang mga mausisang at mapanuyang tingin ng mga tao. Ibinaba niya ang kanyang kamay, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Isang digmaan ng mga titig ang naganap sa pagitan nila. Biglang tumawa si Katrina, isang mapait at mapanghamong tawa. Bakit hindi mo kaya? Tunay ngang duwag. Marco Gonzales, pakinggan mo to. Kahit hindi ka ang ama ng batang ito, ano ngayon? Hindi lang naman ikaw ang lalaki sa mundo. Akala mo kailangan kita? Anong sabi mo? Nauutal na tanong ni Marco. Sabi ko, hindi na kita kailangan, sabi ni Katrina. Malinaw ang kanyang boses. Sapat na ang tiniis ko sa iyo at sa nanay mo. Akala mo wala akong alam? Nangako ka sa akin ng kung ano-ano, nahihiwalayan mo si Ate Bella para pakasalan ako, para bigyan ako ng pangalan. Pero ang totoo, ginagamit mo lang ako para magkaanak, para gamitin ang bata bilang dahilan para humingi ng hatian sa yaman ni Ate Bella. Isa kang walang kwentang tao. Ang buong plano ni Marco ay ibinunyag ni Katrina sa harap mismo ng kanyang ina. Natigilan si Aling Elena. Alam niyang may mga kalkulasyon ang kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ito kasama at katuso. Tiningnan niya ang kanyang anak. Pagkatapos ay si Katrina, isang gulo ang nasa kanyang isip. Paano? Paano mo nalaman? Nanginginig na tanong ni Marco. Akala mo, tanga ako? Tumawa si Katrina. Yung mga panahong palihim kang tumatawag sa mga kaibigan mo, yung mga panahong lasing ka, at kung ano-ano ang sinasabi mo, narinig ko lahat. Matagal ko nang alam ang plano mo. Nagkunwari lang akong walang alam para makita kung hanggang saan ang pag-arte mo. Pagkatapos ay kinuha niya ang sanggol at sinubukang tumayo. Sige, tapos na tayo dito. Wala na tayong utang sa isa't isa. Ako na ang mag-aalaga sa batang ito. Hindi ko kailangan ng isang amang tulad mo. At ikaw, manatili ka sa iyong mahal na ina at sa iyong pangarap na yaman. Tingnan natin kung paano kayo mabubuhay kapag wala nang mapagkukunan. Ang pinto ng silid ay malakas na isinara, naiwan sina Marco at Aling Elena na natitigilan. Ang impyerno sa lupa ay hindi ang kahirapan. Ang impyerno sa lupa ay kapag nabunyag ang lahat ng kasinungalingan, kapag nahulog ang mga maskara upang ipakita ang mga pangit at hubad na katotohanan. Umupo si Marco sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Nawala sa kanya ang lahat, asawa, pera, anak at dignidad. Tiningnan ni Aling Elena ang kanyang anak, pagkatapos ay sa saradong pinto. Wala na siyang lakas para magmura. Isang tanong lang ang umuulit sa kanyang isip. Ano ang susunod? Hindi niya alam na ito ay simula pa lamang. Isang mas nakakatakot na sikreto, isang sikretong itinago niya sa loob ng ilang dekada, ay malapit ng ibunyag ng mismong manugang na kanyang pinalayas. At sa oras na iyon, hindi lamang ang kanyang anak, kundi ang buong pamilya niya ay lulubog. Ang pagkabigla sa ospital ay tuluyang nagpabagsak sa pamilya ni Marco. Si Aling Elena, matapos ang ilang beses na pagkahimatay, ay napilitang tanggapin ang isang malupit na katotohanan. Ang apo na kanyang pinakahihintay ay hindi niya kadugo. Ang kahihiyang ito ay mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng malaking halaga ng pera. Siya ay naging tahimik, laging nakaupo sa isang lugar, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Si Marco naman ay parang isang sugatang hayop, nagwawala sa sarili niyang kawalan ng magawa. Hindi na siya nangahas na pumunta sa ospital. Natatakot siyang harapin si Katrina, natatakot na makita ang sanggol, at natatakot sa mapanuyang tingin ng mga tao.
Ikinulong niya ang sarili sa isang murang inuupahang apartment. Umiinom lang siya ng alak at nagmumura buong araw. Sinisisi niya ako bilang isang babaeng walang puso, si Katrina bilang isang manloloko, at maging ang Diyos dahil sa pagiging hindi makatarungan. Sinasabi nilang sa oras ng desperasyon, ang mga tao ay maaaring gumawa ng mga pinakabaliw na bagay. At si Katrina, matapos mapahiya at palayasin, ay wala nang mawawala. Hindi siya papayag na magdusa mag-isa. Kung lulubog siya, hihilahin niya pababa ang buong mapagkunwaring pamilyang iyon. Ilang araw pagkatapos, habang lasing si Marco, nakatanggap siya ng isang text mula kay Katrina. Hindi ito isang pagmumura o pakiusap, kundi isang larawan at isang maikling mensahe. Tingnan mo ito, tapos magpasya ka kung gusto mo pa ring maging isang duwag. Ito ay isang kopya ng isang lumang birth certificate. Ang pangalan ng ama ay natatakpan, ngunit ang pangalan ng ina ay Elena at ang pangalan ng anak ay Marco Gonzales. Ang ikinagulat ni Marco ay ang blood type ng ina, O. Samantalang malinaw niyang naaalala na ang nakasulat sa medical record ay B. Nanginginig na tinawagan ni Marco si Katrina. Malamig na sinabi nito na ang kanyang ina ay nagsinungaling sa loob ng maraming taon. Ang kanyang blood type ay O, kapareho ng anak ni Katrina. Pagkatapos ay binitiwan niya ang isang pangungusap na parang palakol na tumama sa ulo ni Marco. Hindi ka tunay na anak ni Mang Ricardo. Ang telepono ay nahulog sa sahig. Napaupo si Marco. Ang kanyang isip ay blanko. Ang katotohanang ito ay mas malupit pa. Lahat ng naunang pagtataksil ay winasak ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi siya isang mayaman at respetadong anak. Siya ay bunga lamang ng isang lihim na relasyon. Sa kanyang kabaliwan, tumakbo si Marco palabas. Nagmaneho papunta sa bahay ng kanyang mga magulang at malakas na kinatok ang pinto. Nang buksan ito ni Aling Elena, nagulat na tumingin sa kanyang anak. Tahimik na ipinakita ni Marco ang basag na telepono kung saan makikita pa rin ang larawan ng birth certificate. Sabihin mo, sabi ni Marco, kaninong anak ako? Nang makita ang larawan, namutla si Aling Elena, umatras at nagsimulang magdahilan, ngunit hindi siya hinayaan ni Marco na umiwas. Sumigaw siya, isang sagot lang ang kailangan niya. Hindi ba ako anak ni Mang Ricardo? Sa huli, napaupo si Aling Elena sa sahig, umiiyak at umamin. Humingi siya ng tawad, sinabing hindi niya sinasadyang itago ito. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay tuluyang nagpabagsak sa mundo ni Marco Gonzales. Sa gitna ng marangyang sala, naramdaman niya ang labis na kalungkutan. Kinamuhian niya ako at si Katrina, ngunit ngayon ay napagtanto niyang ang pinakasinungaling sa lahat ay ang kanyang sariling ina. At sa sandaling iyon, naunawaan niyang lahat ng kanyang pinagdadaanan ay karma. Ang karma na nagngangalang katotohanan ay sumira sa kanyang pamilya. Tahimik na inimpake ni Mang Ricardo ang kanyang mga gamit, nag-iwan ng isang papel sa mesa na may nakasulat na 2 salita, annulment papers, at umalis. Sa kabila ng pag-iyak at pakiusap ni Aling Elena, ang ilang dekada ng pagbuo ng imahe ng isang mabuting asawa at ina ay naglaho. Si Marco, matapos ang pagkabigla, ay naging tahimik. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ganap na nawalan ng direksyon. Kinamuhian niya ang kanyang ina, ngunit hindi niya rin ito maiwan sa panahong iyon. Matapos ang ilang araw ng pagkalugmok, bumangon ang survival instinct ni Aling Elena. Alam niyang kung hindi siya kikilos, mawawala sa kanya ang lahat. Ang tanging target na maaari niyang kapitan ay ako. Nagsimula siya ng isang bagong plano, gamit ang kanyang pinakapamilyar na sandata, luha at awa. Tinawagan niya ang mga kamag-anak at kaibigan, nagkuwento ng isang perpektong binuong istorya, isinisisi ang lahat ng trahedya sa kanyang dating manugang, itinatago ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Marco, at ipininta ang isang larawan ng 2 kaawa-awang ina at anak na inabandona. Nag-imbento si Aling Elena na dahil hindi ako magkaanak, ako ay nabulag sa selos at sinadyang gumawa ng mga kwento para sirain ang kaligayahan ng kanyang anak. Ginawa niya akong isang kontrabida na nag-abandona sa isang nagdurusang asawa at isang nasisirang pamilya. Ang kanyang mga luha at malungkot na kwento ay mabilis na nakakuha ng simpatiya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, ang bawat chismis ay nakapalibot sa akin.
Hindi pa doon natapos, pinuntahan pa niya ang aming mga dating kapitbahay, nagdala ng mga regalo at umiyak, humihiling sa kanila na magsalita ng mabuti tungkol kay Marco, na ipinta ang isang larawan ng isang kaawa-awang asawa na nagdusa dahil sa labis na pagmamahal. Ang kanyang layunin ay malinaw. Lumikha ng pampublikong presyon upang sa korte, ako ang lumabas na may kasalanan, at sa gayon ay baliktarin ang hatian ng ari-arian. Ito ay isang maruming laro ng opinyon ng publiko, ngunit epektibo sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan. Ngunit hindi niya alam na lahat ng kanyang kasinungalingan ay naitala na namin. Ang bitag na kanyang ginawa ay sa huli siya ring huhuli sa kanya. Hindi ako nagalit, natawa lang ako at naghintay para sa aking ganting salakay. Nagpa siya akong huwag makipagtalo sa media kundi gamitin ang batas para sumagot. Tinawagan ko ang aking abogado, si Attorney Gomez, at hiniling na maghanda ng 2 kaso, isang kaso laban kay Aling Elena para sa paninirang puri at isang kaso laban kay Marco Gonzales para sa qualified theft. Hinihiling ang pagbabalik ng halos 7 milyong piso, walang kulang kahit 1 sentimo. Nagulat si Attorney Gomez na nagpa siya akong magsampa ng kasong kriminal dahil nanalo na ako sa annulment at ito ay magpapahaba lamang ng gulo. Ngunit iginiit kong hindi lang annulment ang gusto ko, kundi hustisya at pilitin si Marco na managot sa batas. Hiniling ko sa abogado na maghanda ng isang maikling press release na nag-aanunsyo ng aking mga kaso laban kay Aling Elena at Marco kasama ang mga paratang at idiniin na lahat ng ebidensya ay ipipresenta sa korte. Sinabi ni Andrea na ito ay isang matalinong hakbang upang hayaan ang batas at ang katotohanan na magsalita para sa kanilang sarili. Gaya ng inaasahan, 1 araw lang ang lumipas, bumaliktad ang opinyon ng publiko laban sa pamilya Gonzales. Ang mga kwento ni Aling Elena ay nagsimulang pagdudahan nang pareho silang kasuhan. Mabilis na nagkaroon ng lamat ang kanilang palabas. Nagpanik si Aling Elena. Sinisi si Marco at pinilit siyang hanapin ako para bawiin ang kaso. Ngunit walang magawa si Marco. Nahulog sila sa sarili nilang bitag. Hindi nila inaasahan na ang aking pananahimik ay isang paghahanda. Alam kong hindi pa ito ang huling suntok, ngunit hindi na ako natatakot. Nasa akin ang katotohanan, ang batas, at isang hindi inaasahang kaalyado na naghahanda ring kumilos. Habang nagkakagulo ang pamilya Gonzales, nagsimula na ring gumanti si Katrina. Matapos ang pagkabigla sa pagtataksil, nagpasya siyang hanapin ang hustisya para sa kanyang anak. Nang mabunyag ang katotohanan sa DNA, naalala niya ang gabing iyon kung saan bukod kay Marco, may isa pang lalaki na nagngangalang Rico at sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung kanino ang anak. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay. Hinanap ni Katrina ang numero ni Rico at tinawagan siya. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, ikinuwento niya ang lahat. Ang relasyon kay Marco, ang nasirang pagsasama at ang resulta ng DNA test. Tahimik na nakinig si Rico at nagtanong lang tungkol sa sanggol. Nang malaman na premature ang bata, agad siyang nag-book ng flight at sinabing pupuntahan niya ang kanyang anak. Pagbalik sa probinsya, sa isang tingin lang sa sanggol, hindi na kailangan ni Rico ng test. Lahat ng katangian ay kamukha niya. Niyakap niya ang bata, humingi ng tawad kay Katrina, at nangakong aalagaan silang mag-ina. Kinumpirma ng resulta ng DNA test ang 99.99% na ugnayan. Hindi nagtagal, humarap si Rico kina Marco at Aling Elena, ipinahayag na anak niya ang bata at binalaan sila laban sa anumang panggugulo. Diretsahan niyang ininsulto si Marco, naghagis ng pera bilang danyos at sinabihang maglaho na ito. Natigilan si Marco, nawalan ng lahat ng dignidad at posisyon. Ngunit hindi pa doon natapos ang trahedya ng pamilya Gonzales. Dumating ako, malamig na ipinahayag, na lahat ng damdamin ay natapos na noong araw ng annulment. Hiniling ng aking abogado na ibalik ni Marco ang halos 7 milyong piso, magbayad ng danyos at talikuran ang lahat ng karapatan sa ari-arian. Nang ilabas ang ebidensya, hindi na makatanggi ang panig ni Marco. Umiyak si Aling Elena at nagmakaawa, ngunit diretsahan kong tinanggihan. Ipinaalala ko ang lahat ng ginawa nila sa akin at iginiit na hahayaan kong ang batas ang magpasya,
Sa harap ni Marco, ipinahayag kong ang mahinang babae ng kahapon ay patay na at ang mga luha ni Aling Elena ay wala ng halaga sa akin. Umalis ako kasama ang aking mga abogado. Hindi na lumingon, hinayaan sina Marco at Aling Elena na malunod sa kanilang kawalan ng pag-asa. Matapos ang bigong pagkakasundo, naunawaan nilang walang saysay ang anumang paglaban, ang ebidensya ay napakalinaw. Ang aking abogado ay napakagaling. At hindi na ako ang babaeng madaling manipulahin. Walang ibang paraan, lumipat sila sa pagmamakaawa. Paulit-ulit na nag-text si Marco ng pagsisisi, nagmamakaawang bigyan ng isa pang pagkakataon, binabalikan ang mga lumang alaala para antigin ako. Ngunit nanatili akong walang pakialam, ipinapasa ang lahat sa aking abogado bilang karagdagang ebidensya. Nang makitang nanahimik ako, pinuntahan ako ni Aling Elena sa hotel at lumuhod sa gitna ng lobby para lumikha ng pampublikong presyon. Malamig ko lang na hiniling sa management na paalisin siya, kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Umalis siyang napahiya sa gitna ng mga mapanuyang tingin. Hindi pa doon natapos, isang gabi lumuhod sina Marco at Aling Elena sa harap ng gate ng aking mansyon para humingi ng tawad. Nakatayo ako sa balkonahe, nakatingin sa ibaba, walang anumang emosyon. Lumuhod sila hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil nawala na sa kanila ang lahat. Kahit umuulan ng malakas, hinayaan ko sila. Ito ang kabayaran para sa 7 taon ng aking kabataan at tiwala. Kinaumagahan, nawala na sila. Alam kong naunawaan na nila. Ang luha ng isang taksil ay hindi makakabili ng kapatawaran. Ang larong ito, talo sila. At alam ko rin, para tuluyang matapos ito, kailangan kong ibigay ang huling suntok, isang suntok na magpapaintindi sa kanila na mula sa simula, wala silang pagkakataong manalo. Ilang araw bago ang huling pagdinig, hiniling ko kay Attorney Gomez na mag-ayos ng isang huling pagkikita kay Marco. Walang Aling Elena, walang abogado niya, ako lang, siya, at ang aking abogado sa isang malamig na conference room. Dumating si Marco sa tamang oras, mukhang pagod at mas matanda. Sinabi ko ng diretso na ang pag-uusap na ito ay hindi para makipag-ayos, kundi para maintindihan niya kung bakit siya natalo. Ipinakita ko sa kanya ang isang Swiss bank account sa pangalan ko na may balanse ng daan-daang milyong dolyar. Kalmado kong ipinaliwanag na ang 850 milyong piso mula sa pagbebenta ng kumpanya ay tubo lamang. Ang buong yaman ko ay nasa isang trust fund sa ibang bansa, isang bagay na hindi niya kailanman mahahawakan. Sa loob ng 7 taon, ang perang ginastos niya ay isang pain lamang na sinadya kong iwan. Gumuho si Marco nang maunawaan niyang nakikipag-agawan lang siya sa mga mumo at lahat ng kanyang mga plano ay nasa ilalim ng aking kontrol mula sa simula. Nang tanungin niya kung bakit, sumagot akong ito ay isang 7 taong pagsubok at nabigo siya dahil sa kasakiman. Umalis ako, iniwan ang kanyang mga hikbi ng kawalan ng pag-asa. Ang huling suntok ay hindi pera o batas, kundi ang katotohanan. Mabilis na natapos ang huling pagdinig. Yumuko si Marco at umamin sa kasalanan, hinatulan ng 10 taong pagkakakulong. Ang kanyang mga kasabwat ay nakatanggap din ng karampatang parusa. Ang pamilya Gonzales ay tuluyang gumuho. Ako naman, hindi naghangad ng katanyagan o papuri. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa akin ng isang bagay lamang. Kapayapaan, dahil lahat ng utang ay nabayaran na. Tuluyan ko nang isinara ang madilim na kabanata ng aking buhay. Ang aking bagong trabaho ay abala ngunit makabuluhan. Nakikilala ko at pinakikinggan ang mga kababaihang nakaranas ng karahasan, panloloko o naligaw ng landas matapos ang hiwalayan. Sa kanila, nakikita ko ang aking sarili at ang aking ina noon, kaya sinasamahan ko sila hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-unawa. Ginamit ko ang aking mapait na karanasan para ipakita sa kanila ang mga bitag, para bigyan sila ng kumpiyansa at lakas ng loob. Nang makita silang bumangon, ngumiti at kontrolin ang kanilang buhay, naunawaan kong mas mahalaga iyon kaysa sa anumang $1,000,000 na transaksyon. Tinupad ko ang aking pangako sa hustisya, tinulungan ang kaso ni Aling Rosa na muling buksan para mabawi niya ang kanyang ari-arian at makahanap ng kapayapaan. Sama-sama kaming nagtanim ng mga buto ng pag-asa para sa ibang kababaihan.
Isang hapon, habang nakaupo sa tabi ng aking ina at pinapanood ang paglubog ng araw, napagtanto kong ang kaligayahan ngayon ay kapayapaan, ang mabuhay ng totoo sa aking sarili. Ang nakaraan ay tapos na, wala nang takot o pagdududa. Lumabas ako sa liwanag, ginawang lakas ang sakit, at ang aking buhay ay tunay na nagsimula ng isang bagong kabanata. Ang pera sa sitwasyong iyon ay hindi ang layunin kundi isang kasangkapan para makatakas si Bella mula sa kumunoy ng pagtataksil. Higit sa lahat, taglay niya ang kalayaan sa pag-iisip at kakayahan. Sa loob ng 7 taong pananatili sa likuran, tahimik niyang pinagyaman ang kanyang kaalaman, pinamahalaan ang sarili niyang imperyo sa pananalapi, at lumikha ng isang hindi nakikitang baluti para sa kanyang sarili. Ang kuwentong ito ay isang paalala sa mga kababaihan na huwag kailanman ipagkatiwala ang buong halaga ng kanilang buhay sa ibang tao. Ang pag-ibig ay maaaring mahalaga, ngunit hindi ito ang lahat. Laging panatilihin ang sariling trabaho, kasanayan, at pinagkukunan ng kita, dahil iyon ang iyong dignidad, karapatang pumili, at sariling boses. Ang susunod na aral ay ang kapangyarihan ng talino at kahinahunan. Sa harap ng pagkabigla ng pagtataksil, hindi sumigaw o nakipag-away si Bella, kundi pinili ang katahimikan bilang isang diskarte. Naunawaan niyang ang unang mawalan ng kahinahunan ang siyang matatalo. Ang kanyang kalmado at kalkuladong katahimikan ang naging pinakamalakas na ganting sa lakay. Ang kanyang tagumpay ay hindi nagmula sa paghihiganti, kundi sa hustisya. Nang mabunyag ang lahat ng kasamaan, hindi siya nagalak, kundi nakahanap ng kapayapaan. Ang hustisya ay nagpapalaya sa tao mula sa galit, habang ang paghihiganti ay nagkukulong lamang sa atin sa nakaraan. Sa huli, ginawang lakas ni Bella ang kanyang sakit. Sa halip na huminto at magpakasaya, ginamit niya ang kanyang sariling trahedya para itatag ang Rosal Foundation, na nagbibigay liwanag at pag-asa sa ibang kababaihan na naliligaw sa kawalang katarungan at kawalan ng pag-asa. Iyon ang tunay na muling pagsilang sa mas dakilang antas. Ang sakit ay hindi siya sinira, hindi siya ginawang isang mapait na tao. Sa halip, hinubog siya nito upang maging isang mas mahusay, mas malakas, at higit sa lahat, mas mapagmalasakit na bersyon ng kanyang sarili. Ginamit niya ang mga batong ibinato sa kanya upang magtayo ng isang templo ng pag-asa. Bawat isa sa atin, sa paglalakbay ng buhay, ay may dalang mga peklat, mga sariling sugat, malaki man o maliit. Ang kwento ni Bella ay isang paalala na huwag hayaang tukuyin ka ng mga peklat na iyon. Huwag hayaang maging dahilan ng mga ito para isara mo ang iyong puso at mabuhay sa kapaitan. Tingnan mo ang mga ito bilang mga aral, bilang mga medalya ng katatagan. At kung maaari, gamitin mo ang mga masasakit na karanasang iyon para tulungan ang iba, para magbahagi, para ipalaganap ang pag-unawa at pagmamahal. Kapag nagawa mong gawing kapakinabangan para sa komunidad ang iyong personal na sakit, iyon ang sandaling tunay kang nagtagumpay. Hindi lang laban sa kaaway, kundi maging sa tadhana. Iyon ang ganap na kahulugan ng salitang muling pagsilang. Ang kuwento ni Bella ay maaaring kathang-isip, ngunit ang mga aral na dala nito ay napakatotoo at malalim. Kung ang kuwentong ito ay nakaantig sa iyo, kung ito ay nagsindi ng apoy ng dignidad at katapangan sa iyong puso, huwag mag-atubiling pindutin ang like button. Dahil ang bawat like mo ay hindi lamang isang papuri, kundi isang boto ng suporta para sa mga mabubuting halaga, para sa lakas ng mga pambihirang kababaihan.